So we will do the sharing the goodness of our God. Kung sino po ang sumagot na todo pagpapala, sabi niyo po kanina, bless ka na, kita kita ko. So siguro naman kita ng Lord ang na-bless dito sa araw na ito, amen? So sino po ang gusto mag-share? Sister Janine, come over here and share the words of the Lord. And remember, 8 days po ang ating sharing. Amen. Yan, school po na tayo. Amen. Pinabalik ko lang po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos sa buhay. Tunay nga po na siya ang ating Diyos, hindi tayo naliligaw sa buhay na ito. Amen. Salamat po sa kanyang kabutihan na yung December 22 of last year, bigla po yung aking decision na to quit my job. And take note, it's December 22. Christmas is coming. But you know what? The Lord is so good. Kasi nung nag-quit ako sa job, I don't know what happened, but instead na malungkot, sobrang saya ko. I kept on thanking the Lord when I left my job. Habang naglalakad ako punta sa bus, through and out with all my heart, I kept on thanking the Lord. And I don't know why. So Lord, sabi ko, you know my situation, you know everything, but I just want to thank you for your goodness. I don't know why I'm so happy right now, but Lord, tunay nga po na ikaw ang Diyos na aking Ama, na hindi mo ako mapabayaan, hindi mo ako iiwanan. Amen. My dear brothers and sisters, my job, sa pag nag-quit ka ng December, mawawalan ko ng pag-asa because I'm working in the kitchen and January to February is gonna be there. But true enough that the Lord is so good. He keeps on showing us na walang imposible sa kanya through the Lord. Mga kapatid kay Kristo, walang ginawa kundi nanalangin. Hindi ako naghanap ng trabaho. Nanalangin ako, hinahanap ko ako ng ating Diyos. Tunay nga po, His great. Ang trabaho ko, tumawag sa aking Lord. Wala po pwede pagmayabang, pero ang Diyos natin mabuti at tapat. Pag inunan natin siya, unahin na tayo. Salamat sa Lord. Mga kapatid kay Kristo, buhay na patutuwa lang ito. Nang ipag-inunan natin ang gawain ng Diyos, hindi tayo magkukulang. Pag inunan natin ang paglingkod sa Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. Mga kapatid kay Kristo, labis po ang aking pagpapasalamat sa Panginoon kasi mas maganda po ang kanyang trabaho na pinagkaloob niya sa akin sa sarili ko. I mean, at this point of time, and true enough, Lord, that you are so good. With all my heart, Lord, thank you. And I keep on lifting your name on high. Sa iyong buong lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. God's promise to us. Yeah, salamat sa Diyos. Salamat, Sister Janine, for your promise. And according to Jeremiah 29, verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Amen. Amen. See, lagi po may promise ng
tulong sa HR namin. But first week yun, meron din ako niya sinagot mga 3 weeks na po, 1 month na nag-February na, hindi na po ako nakatanggap ng news about that. Pero ang sabi ko po sa Lord, nag-usap ko po talaga siya ng one month, sabi ko, Lord, salamat sa Holy Spirit na nagpa-isip sa akin na higit pa yan ang tinanggap mo sa kabutihan ng employer mo. Marami kang tinulong sa iyo ng employer mo. Maliit na bagay lang yan. So let it be. Sabi ko, it's okay na ako. Parang natanggap ko na. But before the end of the month, ito po ako, ito po last week lang, nag-message po yung amo ko lalaki. And then said, Joe, ito yung isa bakit gumaga yung salary ko. But anyway, me and yung kanyang wife before decided to give you more. So talaga po ang pagpulong ko sa salamat ko sa Diyos kasi hindi ko po ina-expect na wala na ako yung oras ko sa kanila maalas-alas 20 na 24 hours. Siyempre, hindi ko mag-expect na pero hindi po God is so good. God is so good surprises. Kaya nung po sa employer ko, ito na ang matatanggap mo. Linggo-linggo ko, talaga pong naiyak ako kasi hindi ko po akalain na ang Diyos ang gumawa ng parang para sa mga bagay. And isang pasalamat pa, ayaw ko kasi share ng husband ko kasi nahihiya. Natutuwa po kami aling nalipat ko ng departamento yung asawa ko dun sa kanilang company na the world is so lighter. So it's so light. So talaga po, napakabuti ng Diyos sabay po dumating sa aming mag-asawa kaya blessed ka na, blessed ka. Kaya maraming salamat po. Lalo po, salamat po. Tunay na lahat ng nalilingkod sa ating Panginoon ay pinagpapala niya ng higit sa sapat. Amen? Okay, mga kapatid, tignan po natin ang ating mga katabi kung meron po tayong mga bagong kapatiran. And today po, we are so blessed because we have a brother from Los Angeles. Let's go on, brother Anthony Suyang. Amen. Welcome po sa El Shaddai Montreal chapter. Sa pamamapalang ako, umaga sa ay hapon dito sa inyo lahat. Dahil hindi mo tao. So, tulad ko lang sinabi sa pamamapalang hapon kasi naparito ko bilang isang misyon na para tingnan natin yung venue sa darating na anniversary natin hindi lang sa inyo. Natin lahat dito sa saan ba yun? Ano ba yun? Labad. Sa may labad. It will be a big task na mapapasa inyo ngayong darating na anniversary. Alam ko, this is not the kind of anniversary that you already experience every year. Sapagkat ito po ay mas malaki pa sa mga anniversary na inyong naranasan. Because this will be, you will be hosting the USA, Canada, and Europe. No? So we will be expecting at least 1,000. At least 1,000, hopefully 1,000 attendees. In those 1,000, marami ang darating galing sa ibang lugar. There will be a different assignments and there will be different committees. Huwag kayong mag-alala. Nandito kami lahat ng ECS, in behalf of the ECS. Tutulungan namin kayo, gagabayan namin kayo, hindi lang po sa mga trabaho, kundi financially as well. So, naparito ko, napahal pa masahe. Pinapunta ko ni Sister May. Sabi ko, Sister May, pwede kasi ikaw mananaharap na lang kasi ang mahal ng masahe. Hindi, pumunta ka na doon. Kasi kailangan nila at least meron silang idea kung anong gagawin. So, napunta po ko kahapon and I saw the venue. I've been doing this thing for almost 35 years sa gawain natin. So, nag-umpisa po ako dito bilang isang technician at
So I've been preaching for almost 35 years as well. Nag-isa ko sa Hong Kong. Pasupot-supot, pagkawa ng preacher na nagagaling sa Pilipinas. No? So, malamang yung nagaling sa Hong Kong, kilala niyo ako. Pabangkin po ako ni Sister Sherla. No? So, very visible ako doon sa ating gawain sa Hong Kong. No? At the same time, no? Let's go back to the yung anniversary natin is coming June. As I said, it will be a big task, but don't consider this as a problem. No? Don't anticipate things as a problem. Take it as a challenge. At the same time, when we take this as a challenge, no? Ito rin ang isang bagay na nagpaparemind sa atin na kailangan tayo muling sumila. Hindi lang ulit sa anniversary natin dito, kundi mas higit pa ang dapat natin kasiglahan na dapat natin gawin. Na it will remind us, I'm not saying that, kasi most of us already in a comfort zone sa mga bagay na ginagawa natin dito every Sunday or every year. But this is different. Now you have to step outside the box. You have to step outside from the comfort zone. And in doing that, you know, I ask you to pray. To pray. Remember when the first time that you've been called is the life. Do you remember the enthusiasm, the joy, nung una kayo tinawag sa gawain? No? Those kind of joy, hindi lang yung basta-basta lumarating, ibinibigay sa atin yan. Ibinibigay sa atin ang joy na yan. No? Kung minsan nawawala yan, pero ipinapanalangin yan. Remember the story of David na nagkaroon siya ng kasalanan, but he asked for a restoration. But not only for the restoration, he asked for forgiveness of his sin. At the same time, he asked for the restoration of the Holy Spirit in him. And you know that the song playing in the heart, that was a prayer of David in the book of Psalms. Restore unto me the joy of my salvation. It means that he was asking to bring back the joy that he felt when he started receiving the anointing from Prophet Samuel. It's the same thing that I ask you, my brothers and sisters. Kung sa tingin nyo mahirap, remind yourself how you've been called in this story. Remind yourself the joy that you have received when you called in this gawain. My purpose in this, I believe, kaya ako na kayo dito, is to inspire you, to challenge you. No? Ask something in charity. And that joy that you receive, let it be shared to everyone. Not only in this gawain, but in every gawain that we have, every day in our life. No? Remind yourself, the first time you've been called like that, in this gawain tells you that. The joy that in your heart, no? Hopefully, ma-share natin ito. Hindi lang po sa ating pamilya, kundi sa lahat ng ating mga kaadam. Magandang hapon po sa inyo. Thank you so much, Brother Ramsey, for the inspiring message. At patikim pa lang po yan ni Brother Anthony. So, mag-start na po tayo. Ipapakita po natin yung ating nalalapit na anniversary at convention. Amen? Amen. Tulong-tulong po tayo na maging kaya ng ating mga kapatiran. Saan po tayo mabasa kung saan. Try po natin na magdala ng bagong kaluluwa sa darating nating convention. Amen po ba? Amen! Parang malulungkot po yata tayo lahat. Mahirap din po ba na magkaya talaga ng kaluluwa, pero through the help of the Spirit, magagawa natin ang sinabi